Yun, okay. Hi guys, this is Kevin Crypto. So, update lang tayo. Hindi lang tayo nakapag-video. Pero kanina umaga, ang ganda ng mga trade natin. So, dahil doon sa kagabing TA natin, di ba? So, pasok na pasok. So, kung mapapansin nyo doon sa ano natin, sa post natin. So, pasok na pasok yung TA natin kahapon. So, ngayon, check natin kung ano yung nangyari dito kay market. So, currently, di ba bumaba nung 100k? So ngayon, nagkaroon ng liquidity sweep kasi dito sa baba. So kung mapapansin nyo, kinuha niya to. So ngayon, liquidity sweep, possible kunin or i-retest yung per value gap. So check natin kung ano yung possible na mangyari dito. So since nasa 12 AM na tayo, so ang possible na mangyari dito sa 1 hour kasi, yan, nagpalit na siya. So ang initignan natin dito kung itong ano ba is magkakaroon ng retest dito sa per value gap. So, yan, check natin. Kakapalit lang nung candle. So, malalaman natin to mamayang 4 AM. So, kung i-retest niya to. So, once na i-retest niya yan, ang aantayin natin dyan, kung either rejected ulit or babasagin niya na. So, check natin. So, ito yung magiging resistance and support natin. So, ngayon, check natin kung ano yung possible na maging entry natin. Pero kanina kasi, nagbaba tayo sa TG natin ng signal. So, currently, hindi nagkaroon ng liquidity sweep. So, ito yun. So, ito yung inaabangan natin. So, umangat siya. So, nagkaroon ng yun, break of structure dito. So, kung naging liquidity sweep to, ang possible na mangyari, bumaba siya. So, ngayon maghanap tayo nung another na possible entry natin. So, kung makita natin yung magandang entry, so ito, kung magkakaroon na sa 1 hour time frame tayo So, kung magkakaroon ng breaker dito, so ang possible na kunin yan is ito. Kung magiging breaker yan, so ito yung kukunin niyan na per value gap. So possible balikan, once na rejected, possible umangat pa. Pero kapag binasag, possible kunin yung liquidity sa baba. So hanap tayo ng magandang entry kay BTC. So ito yung kahapon na ano natin kay XRP 215.72, tapos kay BTC 143.73 yung naging TP natin. So maganda yung naging trade natin. Kaya lang kay Solana na nakuha yung stop loss natin, which is okay lang. So kung nakuha siguro, kung hindi siguro nakuha 'yon, so mas maganda yung naging profit natin. So yan, kung ito bababa, ang entry natin dito is itong per value gap natin dito. Pero kung mapapansin nyo, nabasag na siya. So magche-check tayo ng possible na kunin nitong uh, market. So, kung kukunin niya tong taas or i-retest tong per value gap sa taas. So, kung magkakaroon ng liquidity sweep dito or kukunin yung per value gap sa taas. So, kung babalikan niya naman to, mag-entry tayo dito ng short. So, possible ang makuha natin dito is itong liquidity sa baba kapag binasag niya yung per value gap. So, yun yung kay BTC. Maghanap tayo ng possible na entry natin ulit. So, sayang lang hindi tayo nakasabay dito sa 102 eh. So, kung nakasabay tayo dito sa 102, so maganda rin sana yung naging profit natin. Ito, yung per value gap natin. So, itong per value gap natin dito sa baba. So, ito yan. Ito yung ano natin. Yung per value gap natin. Yan. So, ang bala ko sana dito, nung nakita natin na nagkaroon ng liquidity sweep, ito. So, ang balak sana natin dyan is maglulong tayo. So, hindi lang tayo nakapag-long gawa ng BC. So, mag-trigger sana ako dito sa 102.292.4. So, ayun sana yung long position natin. Which is, okay lang naman. Maganda pa rin naman yung, mas maganda yung planado kasi yung trade natin. So, wag tayo basta-basta papasok kahit nakikita natin na
uptrend or downtrend yung market. So, once na wala tayong entry, wala tayong confirmation, so wag tayo papasok. So, that's for BTC. So, let's look for magandang entry kay BTC. So, possible magkaroon ng retest dito sa fair value gap. So, kay ETH, so, di ba sabi natin kahapon, possible bumaba rin. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon din ng liquidity sweep dito sa baba. So, ang possible nito, balikan tong fair value gap dito sa taas. So, kung babasagin niya yan, possible, kunin niya na tong liquidity dito sa taas or itong liquidity dito sa baba. So, ayan yung possible na kunin yan once na mabasag tong fair value gap. So, nasa 1 day time frame tayo So, yun for ETH. Pero kung magkakaroon ng dito sa 1 hour time frame, so ito, kung magkakaroon ng mapapansin nyo, nagkaroon ng rejection. So, nagkaroon ng breaker dito sa ETH. So, yan. Once na kasi kaka-start lang nung candle, so possible bumaba yan. So, ang entry natin dyan, kung possible na bababa yan, is itong ano natin, per value gap. So, once na nagkaroon ng rejection dito, kasi kung mapapansin nyo, nagkaroon ng liquidity sweep dito So, yan. Kinuha niya to. So, ang possible dyan, bumaba yung market, kunin yung liquidity sa baba. So, either ito, or ito. Itong isang liquidity natin dito. So, abang-abang lang tayo ng magandang entry. So, huwag tayo papasok ng agad-agad. Next, kay Solana. So, for Solana, check natin sa 1 day. So, ito yung nangyari kahapon kay Solana. So, di ba, bumaba rin, nagkaroon ng rejection dito. So, bumaba yung market. Hanggang kinuha yung liquidity dito sa baba. So, ito. Karoon ng liquidity sweep. Kaya ang possible na mangyari dyan, kunin tong per value gap dito. So, balikan niya tong per value gap dito sa taas. Yan. So, once na balikan niya yan, tapos na reject, possible dire-diretso yung momentong pababa nung market. Possible basagin niya na tong unang per value gap natin. So, once na mabasag yan, ang hahanapin natin dyan yung pinakamalapit na liquidity. So, that's for Solana. So, abang lang din tayo ng magandang trade natin dito or entry. So, check natin dito sa 1 hour. So, mamaya mag-check tayo ng entry. So, pero ngayon, kung titignan natin sa 1 day, so, ang antay natin dito kung magkakaroon ng rejection or babasagin niya yung per value gap natin. So, that's for Solana. Next natin kay XRP. So, for XRP, so ito yung 1 day natin, 'di ba, kahapon. So, sabi natin kahapon, 'di ba, once na rejected, nagkaroon ng rejection, possible bumaba, ang kunin is yung liquidity. So, nagkaroon ng liquidity sweep dito. So, same lang din. So, pare-pare sana yan kung nakapag-entry ulit tayo ng long. So, profit ulit sana tayo. So, naging busy lang tayo kanina umaga kaya hindi tayo nakapag-trade. So, pero okay lang. So, hindi naman lagi kailangan magte-trade ka. So, mas maganda laging planado yung laging planado yung ano natin, yung trade. So, mas maganda laging handa. So, ngayon, kung ano yung nakikita natin dito, possible, balikan niya tong per value gap. So, kapag binalikan yan, ang mangyayari dyan, either i-reject niya or babasagin. So, kapag binasag niya, possible kunin tong liquidity na to na 2.28. So, ngayon, kung magkakaroon ng liquidity sweep, possible, magkaroon ng change of character, bumaba ulit yung market. So, check natin kung ano yung possible mangyari. So, check ulit natin bukas ng umaga kung ano yung magandang trade natin or magandang entry na gagawin natin. So far ngayon, observe lang tayo kung ano yung possible na mangyari. So, yun lang. Quick update lang naman tayo. So, maraming mga good news ngayon sa news. So, maraming magandang naging news. So, kaya umangat yung market. So, nagkaroon ng retracement.
So, ngayon, abang natin kung ano yung possible na mangyari sa mga coin na tinita natin. So, yun. Currently, may good ano tayo. So, good yung ano natin, yung trade natin kahapon. So, ngayon, maghanap tayo ng panibagong trade. So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.